Hello! Magandang umaga, no? Yung pang umaga na video ko na forward ko mamayang gabi. Akala ko wala na akong video, biglang may pasabog na naman. May pasabog na naman. So, yung in-upload ko mamayang gabi, ay yung in-upload ko na pang ngayong umaga sana, ay naging pang mamayang gabi, no? So, shoutout muna tayo kay Red White Santa, kay Loki Botkilya. Credit sa kanya, siya yung nagbigay sa akin ng timestamp eh. Kay Sir Novel Kowan, Ma'am Sarah Joy Malundas, shoutout po. Nakatitig daw siya kay Mickey Mouse dito. Kay Ma'am Apriline, hello po Ma'am Apriline. Sir Chester Acacio, Ma'am Jing Dignos, hello po. Sir Nino Angelo Iruma. Sir Javier Russell, hello. So, meron tayong uh, breaking news. So, up as of this recording, breaking news. Sabi ni Sir Ralph Kalinisan, crowdsourcing daw. I want to know the names and bodyguards slash security of Mangusin to work as a security professional or protection agent. An individual must first secure a license. So, dapat may license daw from PNP Supervisory Office for Security and Investigation, yung SOSYA, in accordance with RA 11917. I am certain that these people are unlicensed security practitioners, thus are illegally performing security functions. Your cooperation in obtaining clear photos and names of these people soonest is most appreciated. We are serious in putting an end to this circus. Salamat. So, kilala ni Food Genius to eh. 'Di ba? May data si Food Genius nito. Lalong-lalo na si Casper. Taika boy. Finiflex nyo na nakalagay pa dito sa caption. Papaano mo ngayon papalagan to, 'di ba? Yun yung caption eh. Tapos stay alert boys. Nako, yari ka, men. Ito may nagsasabi na pinipersonal siguro. I do agree, no? Kung ako tatanungin nyo, I do agree. Pero, hindi kasi ganito yan eh. Yung word na pamimersonal, sa tingin ko ha, hindi naman illegal yon kung pasok sa banga. Parang ganito, no? May karanasan ako before. Meron akong empleyado na busit na busit ako talaga. Nagkwento ko na to, madalas kong ikwento ito eh. Para bigyan ko kayo ng analogy, no? Meron akong tao dati sa isang store na hinawakan ko. Busit na busit ako doon. Gusto ko na matanggal, kaya lang hindi ko matanggal kasi syempre hindi mo naman, lalo na regular pa, no? Hindi mo pwedeng tanggalin kasi kailangan may due process pa, may ganyan pa, di ba? So, ang ginawa ko, pinabantayan ko sa guard. Di ba pag 3 consecutive lates, ayon dun sa parang namin, orientation manual. Pag 3 consecutive lates, pwede mong patawa ng yon, ng suspension or dismissal yata. Parang ganon. Basta doon ko siya nadali eh. Pinabantayan ko, nagkaroon ng due process. Talagang siya, dahil sa dami ng lates niya. Ano ibig ko sabihin? Pasok naman yung ko, hindi naman illegal yung ginawa ko eh. Binantayan ko lang talaga na magkamali. 'Di ba? Kaya sa akin, importante kasi talaga may respeto ka eh. Kasi yung mga lates, lahat naman tayo nalilate, 'di ba? Lahat naman tayo na Pero hindi eh, naaktuhan ka kasi na kamalas-malasan mo, nabantayan ka, ikaw yung nahuli. 'Di ba? Parang ganito, no? Kung aanuhin ba ni Sir Ralph Kalinisan to, iisipin niyo ba pinipersonal? Pinersonal din naman kasi talaga siya. Pero yung gagawin ni Sir Ralph Kalinisan, naaayon sa batas. Kuha nyo. Ito,
hindi naman tayo magtatanga-tangahan, ano. Meron naman talagang gumagawa niyan na may bodyguard na walang lisensya. Nung nabubuhay pa ang tatay ko, may bodyguard yun, eh. Walang ganyan, eh. Driver bodyguard. Wala siyang license. So, nabubuhay yung tatay ko ngayon, wala nang tatay ko, eh. 'Di ba? Siyempre nakakalusot. Wala kasing sumisilip, 'di ba? Malas mo pag may sumilip talaga. For example, no, may mga nagmomotor na hindi nag-helmet. Oh, meron naman talaga. Katulad ko kanina, bumili ako sa 7-Eleven ng inumin. Hindi ako nag-helmet. Pero pag ako'y nasilip, 'di ba? Mahuhuli ako. Malas ko. Kaya hindi naman illegal na gawin ito. Kaya lang, syempre, alam mo na, kasi naman mga pinagsasabi ni Sir Norman, instead na lang na magpakita ka ng respeto sa authority, parang chine-challenge mo pa. Di ba? Parang akala niya may mararating siya dun sa mga, kasi ganito eh, alam mo ang problema kay Sir Norman Mangusin, kalaban niya na yung pride niya eh. Para bang nakita niya, every time na mag-apologize siya o every time na tatalima siya sa authority, parang iniisip niya nawawala yung bayag niya. Hindi. O, yan ang problema. Padagdag ang problema mo. The more na dadaldal ka pa, sisilipin ka, kakaririn ka talaga. At yan, sila Sir Alex Pabella, kung sino man yung, wag na kayo mag-a-attempt na padalhan to ng assistance yung mga tao. Di ba nagpaparinig? Magre-recruit sa Marinduque. Madadamay kayo, sir. Kung gagawin nyo yun. Madadamay kayo. Bukas na to, di ba? Yung 24. Ano bang ngayon? As of this recording, 22 eh. Pero, pag pinublish ko to, 23 na. Bukas na yung yung 24. Oh. Ganito na lang gagawin nyo. Pag may pag may halimbawa, may magpapakilala doon, may aangas-angas doon na nagpapanggap ng security, kunin nyo yung pangalan. Kasi pinapaano ni Sir Ralph Kalinisan eh. 'Di ba? May license ba 'yon? Ibe-verify 'yon. Ang masakit nito, baka mamaya may karga pang bakal dahil galing sa negosyante, no? Na yung mga tao, kasi sa totoo lang, ito yung sinasabi eh, totoo yung totoo yung balita talaga, or totoo yung sabi sa JB Sokal daw. 'Di ba sabi nung iba, pag nadidikit talaga daw dito minamalas. Kaya pagka hindi ko talaga naiintindihan eh na si Takoyaki, si Taragis, mautak eh. Ginamit niya yung pagka-trending nito sa paraan na hindi siya magmumukhang kontrabida. Hindi siya magmumukhang kakampi nito. 'Di ba? Bagamat ako, 'di ba, nung una tutol ako sa gagawin ni Taragis na nabibigyan, kasi ang sabi kasi ni Sir Norman Mangusin, parang ang dating naka-partner niya si Taragis na kinuha siyang endorser. At the same time, yung kinain niya may matutulungan na pamilya, yung mga ganon. Parang same tugtugin na naman. Kaya medyo pero at least kahit pa paano, si Taragis nung dumikit dyan, kinapitalize niya na paglaruan. Hindi yung ito kasi sila sila Sir Alex, no? Ewan ko, hindi pa rin nagigising. Ano bang, sorry Sir Alex pero parang kayo yung yumuyuko dito. Ano bang meron dito sa taong? Ano ba meron dito sa taong to? Hindi ko naiintindihan na bakit kayo kailangang makisama dito sa taong to. May alam ba sa inyo yan na pinag-iingatan nyo? Sa totoo lang, kahit kumanta to, hindi naman paniniwalaan ito eh. Ang dami nga sinabi nito kila Imelda, at for example ito, no, may pinost si Fuji News ngayon lang eh, yung regarding sa sinabi niya sa kila Sandro. Kahit naman sabihin niya yun
Ayan na. Patay! As of this recording, FG is now sending all names of Norman Mangusin security bodyguards and authorities with pictures included. Nako, patay. Share natin to. Sinend na. Ay, nako. Diyos ko. Ito, for example, ito, no? Sir Alex Pabella. Ito ha. For example, ito. May sinabi dito si Sir Norman Mangusin ito. Ito ba yung kinakatakot nyo, sir? Sorry sa word na kinakatakot ha. Kasi yun ang impression namin as an audience kasi na parang submissive kayo dito kay Sir Norman Mangusin. Na hindi naman dapat. 'Di ba? Sino ba ito sa inyo sa Marinduque? Para i-glorify nyo? Ano ba, sir? O ito ho. Diyos ko, yung mga anak ni Bongbong, walang matinuto kahit si Sandro. Madwala. Ang gaganda nilang tignan pagdating sa photo operation. Pero, Photo operation daw. Di ba photo opportunity? puta, lasinggero, puta, lalo yung pinakabunso, si Vincent. Puta, kumakalaklak ng nangingigarilyo pa. Puta. Diyos ko. Di ba? Ito ba yung nakakatakot nyo na sabi, wala namang gravity ang salita na ito ni sir. O yung sinabi niya kay Manny Pacquiao na may utang, nagtatawa-tawa lang si Manny Pacquiao. Alam kasi nila alam niyo yung credibility nitong taong to. Di ba? Kung meron man kayong ginawa dyan na nalalaman nito, huwag kayong mag-aalala kung ikanta kayo nito. Kay Bernard Chong ako ano mga sinasabi na may sinistrat siya na alam na yun, di ba, men? Ano ba? Mga sir naman, willing ba kayo isugal? Tapos yung mayat-maya na in-name drop kayo sa live? Mas delikado pa nga yun eh. Yung mayat-maya kayong in-name drop sa live. Hindi ko alam kila Sir Alex, anong name ni Sir Alex Pabella kung ano eh. 'Di ba? Kung ano man na meron sa inyo na nalalaman nito, kahit isigaw niya yan, walang maniniwala dito sa taong to. Huwag kayong ma-threaten dun. Anyway, so ito no, meron na namang pasaring, hindi kasi tumahimik to si Sir Norman Mangusin eh. Dito sa live niya no, mukhang wala nang kwenta ang ating kontrabida kawewe. So sa timestamp na 42 minutes, ito ay pinasa ni Sir, shout out Sir, ano name ni Sir? Sir Loki Botkilya. Ang sabi dito, ipinansin ng mga taga Marinduque. Matatalino mga taga Marinduque. Oy, hindi ha. Pinansin nga nung pulis eh. Nag-post nga yung pulis dun sa regarding sa sa pulis nilang tumanggap ng pera. No. Mali ka. Na ano nga ang pulis eh, nag-explain nga ang pulis eh. 'Di ba? At yung post ni Congressman na yung nagda-drive siya yung nagda-drive, naging debatable yun eh. Kasi parang pinost ni Fujinyo si Congressman ng Marinduque na yung winawarningan niya yung mga tao sa baha, tapos nagda-drive siya na walang seatbelt. 'Di ba? Sabing ganon ni nung mga tao. Para naman daw sa mga tao 'yon, 'di ba? Kaya parang wala sila nakikitang mali doon, winawarningan lang yung mga tao. Pero ang sabi naman ni Fujinius yun, mali pa rin yun. Parang, kasi hindi naman abala yung mag-seatbelt ka eh, habang nagda-drive ka na may ina-announce ka sa radyo eh. Hindi naman abala yun eh. Okay lang sana kung naaapektuhan yung ability ni Congressman na magsalita pag naka-seatbelt siya or mag-drive, di ba? Anyway, hindi. For example, yun yung sinasabi kasi ni Sir Norman Mangusin dito, na ng mga taga Marinduque. hindi daw pinansin ng mga taga Marinduque
yung si Fuji News, wrong. Unang-una, pinansin yung post ni Fuji News, nagpaliwanag yung PNP ng Marinduque. Pangalawa, binura ni Sir Sir Alex Pabella yung post niya na namimigay. Pangatlo, binura din ni Congressman yung nagda-drive siya na wala siyang seatbelt na nag-a-announce. 'Di ba? Pinansin. Marinduque. Matatalino mga taga Marinduque. Hindi naniniwala sa fake account na walang accountability. 'Di ba? Kung hindi naniniwala, di sana hindi niyo binura yung hindi niyo binura yung post. Wala naman pala maniniwala doon eh. Sana hindi na nagpaliwanag yung PNP. 'Di ba, men? Correct. That's correct. Yes. Tapos ito parang patama na naman kay Sir Kalinisan. Fake account, walang accountability. Pero pinaniniwalaan ng mga taong gobyerno. Ganong kabobo yung mga taong gobyerno. 'Di ba? Yari ka na naman. Ano ba, sir? Hindi naman sa totoo lang ang iniisip kasi ni Sir Norman Mangusin or ang gusto niyang palabasin, nagsumbong lang na hindi nag-verify yung mga taga Napolcom na pinaniwalaan agad. Yun ang gustong palabasin nito. Yari ka dito, sir. Hamunin nyo nga na pangalanan, hindi niya nga magawang mapangalanan eh. Kasi mayayari talaga siya. 'Di ba? Mga taong gobyerno. Ganong kabobo yung mga taong gobyerno. Naniniwala sa mga walang accountability. may kasi yun, kahit ba naman, kasi ganito, may mga nagsusumbong din naman kasi na anonymous. Ngayon, pag sinumbong yun, hindi naman yung tao ang, hindi naman tao yung titingnan nila dun eh, yung credibility ng sumbong. Kahit ba naman sinungaling yan, kahit kahit ikaw, 'di ba? Pag nagsumbong ka na, halimbawa tumawag ka sa 911, or basta may sinumbong ka, may katiwalian sa ganito, i-verify naman nila yan eh. Huwag mo naman palabasin na bobo yung yung mga porkit against sa'yo. Bobo na. Grabe ka naman, sir. 'Di ba? Yung mga pinagkikikwentuhan mo nga yung pinag-i-interview mo nga katulad nung si Joshua, 'di ba? Wala din namang credibility yun eh, pero na-verify na hindi pala totoo yung sinabi mo eh. Tapos inilaglag mo na after eh. 'Di ba, men? Ginagawa mo naman tanga sila sila Kalinisan. Tsaka sila Attorney Aboy. Si Attorney Aboy marami ding alam sa iyo eh. Hindi naman tanga-tanga yung mga yon. Na para maisip nilang nanggagago lang yung nagsusumbong. Actually, ito nga ang ang pagkakaalam ko. Hindi naman nagsumbong yung mga yan eh. Nag-viral lang kasi yung pagsuot mo ng uniform ng police. Nag-viral lang kasi yon. Na nakita naman talaga nila na na sinuot mo at pinagyabang mo sa page mo. 'Di ba? Isa pang proof na nag-viral. Alam nga ni Sir Kalinisan na may kaso ka sa Caloocan. Ano yung mga pinagsasabi ni Sir Kalinisan? Dito yung binerify yung mga kaso mo sa Caloocan, sa Manila. Tiningnan nga nila status eh. Kaya nga alam nila, 'di ba? Sana ba 'yon? Nakipag-coordinate sila sa ayan o. Hindi naman sinumbong nila Food Genius to eh. Binerify ka talaga. Courts in Baguio, Caloocan, Pampanga, Manila, Quezon City, and Makati. Alam nila na may mga active kang kaso dyan. Ang dami. Sasabihin mo pa ba na tong mga to? Na naniwala, mga bobo? Binerify nga nila eh.
Ikaw naman. 'Di ba, sir? Anong masasabi niyo doon? Ito, yung mga nagsusuporta naman kay Sir Norman Mangusin, no? Sa dami nito, Baguio, Caloocan, Pampanga, Manila, Quezon City. Wag na nating yung isasampa ni Sir MG. Wag na nating yun. Wag na nating problemahin, 'di ba? Ang ito na lang isipin nyo, Baguio 1, 2, Caloocan, Pampanga 3, Manila 4, 5, 6 na kaso. Meron siya. May mga na-dismiss pa, no? Yan pa nga lang, dapat mag-iisip na kayo sa taong yan eh. That alone. 'Di ba? Yes, pwede nyo i-argue na bakit guilty ba siya sa mga kaso na yan? Hindi naman. Pero hindi ka ba nababahala diyan na yung susuportahan mo? yung didikit sa ang daming kaso? Sir Alex, Pabella? 'Di ba? Hindi ba kayo nababahala diyan? Kahit pa naman sabihin mo na yan eh, na hindi pa naman napapatunayan yan. Pero the fact na may ganyan, huwag nyo naman isugal yung yung sarili nyo sa ganyan. Pero sige, decision nyo pa rin, Pero huwag nyo naman sisisihin yung mga tao na mag-isip ng iba sa inyo. 'Di ba? Sa totoo lang, sir, gusto kayong i-save ng tao eh. Kasi 'di ba nung unang nakita na kasama mo na yun si Sir Norman Mangusin, ang dami nang nagko-comment sa na, "Sir, wag mo nang yan, sir." Concern sa yung tao eh. 'Di ba? Syempre, nakatanggap ka ng mga bash nung mga nakaraang araw kasi nga feeling ng mga tao, ng mga nanonood na kakampi mo. Base din sa napapanood nila sa mga videos nyo, 'di ba? Well, tingnan na lang natin bukas, no? Tong natatawa ako sa itsura ni Sir. Ano mangyayari? Di ba? Ayun. Anyway, yan lang naman muna pag-uusapan natin. Good morning sa inyong lahat. Bye-bye.